So, hello again. So, after 3 months, nakapag-upload din tayo. Makapag-upload din. Meron akong tatlong gustong i-share. So, currently, I'm in Taiwan. So, my background is because I do the laundry here. Nagbablog na lang din ako while waiting sa aking nilabhan. Charis! So, ayan. I-share ko lang kung ba't tayo nandito. 1 month na pala tayo today. So, approve yung visa ko for 3 months. Kasi yung Taiwan, wala siyang visa for 14 days. So, free ka lang pumunta or bumisita sa Taiwan for 14 days. So, visa free po siya. Pero sa akin kasi 3 months, so kailangan siyang mag-apply ng visa. And that's the maximum, 3 months. And that's the reason why kung bakit ako nandito for medical purposes kasi sa aunt ko, she undergone chemotherapy, so may breast cancer siya, stage 3. And ako yung assistant or representative ng family namin sa Philippines. So, tinulungan siya ng OWA para makapunta ako dito. So, yung pamakin para mag-assist sa kanya. Madami siyang papers na binigay, yung mga proof para ma-approve yung visa. So, nakuha ko yung visa ko right away. Pero yung binayaran parang may 439 or almost 4 para makuha agad. Kasi yung expedite ng visa ng Taiwan is yung 800, 3 days yun. Ayun yung expedite niya. Pero sa akin kasi medical purposes, kailangan niya na i-chemo agad. So, parang hours lang sa akin. Siguro yung mga 5 to 6 hours, nakuha ko na agad yung visa, na-approve. Tapos may binayaran na 3.9 ata yun. So, gabi yung pila ko, ipapakita ko dyan. Sa mga yung pila ko, kumuha ako ng NBI noon, kumuha ko mga requirements, lahat ng mga requirements na need. PSA, yung mga NSO, ganon, ng parents ko, tapos yung marriage contract nila, certificate ng auntie ko na proof na dito siya nag-work. Kasi dito siya nagpagamot kasi medical card, tapos free lang yun sa company nila or dito sa Taiwan. Basta may binabayaran ka, free lang yun. So, yung chemo niya, dapat 18,000 every chemo. Pero, walang binayaran, 0. Pero kasi sa medical certificate, kailangan niya magbayad ng 150. Ayun ang binabayaran namin sa chemo niya. So, yeah, yan yung napakaganda dito sa Taiwan. Yung mga benefits. Yung proof ko, na-remember ko yung NSO ng mama at papa ko, tapos yung marriage contract nila, tapos nakapatid sila ng auntie ko kasi dapat first degree ang sana, dapat first degree like kapatid, asawa, anak yung magbabantay. Pero ako pamangkin, second degree na ako. Pero na-approve pa rin ako. Thankfully, God, thank you. So, daming process noon, pero mabilis lang doon. Parang 3 days lang ako nag-process. Parang Makati yun. Yun, doon ako nag-process sa embassy, doon sa TECON nila. Yung tanong na bakit ako ganito, ganyan. Kasi ako lang yung available, ako lang yung may passport, tapos mga public servant yung mga auntie ko, tapos walang mababantay sa anak niya, yung asawa niya yung bubuhay sa anak niya, kaya hindi makapunta, ako yung pinadala. So, yun yung question, kaya ayun, na-approve naman ako. Mabilis lang, pinabalik lang ako agad nun. Hinayad talaga ako ni Lord para magamot na yung auntie ko. And doon naman sa immigration, madaming question, like siguro 6 to 8 question. Parang kino-confirm, auntie ko ba yun? Nasaan yung mga papers, ganito, ganyan. Tinanong, mga kailan balik pero hindi tinanong yung ticket ko pa uwi. Pero pinakita ko na at pinaprint ko na din. Kumuha na din akong ticket pa uwi. Baka kasi question. Diba? Kasi strict yung immigration ng Philippines, you know. Dito naman sa Taiwan, nung dumating ako sa immigration nila, tinanong lang dalawa kung saan ako pupunta, saan yung puntahan ko na lugar, tapos yung isa nakalimutan ko. Basta, dalawa lang yun na, yung card lang pala, pinakita niya, nasa na yung visa ko, ayun, pinakita ko. Tapos, yung mga papers ko, ang dami kong papers na ginawa, pumila ko. Pero mga 3 days lang, pinaprocess ko yung mga documents. Kaya, hours lang din bago ko na-approve yung visa ko. Hours lang, pinabalik ako, may binayaran lang. Share ko lang dito na na-approve yung 3 months visa ko. And meron na yun na sika sa mga papel-papel yung auntie ko. Pinaprint ko lang, pinasa niya sa kanya mga papers na requirements niya. Tapos, i-print ko. Yung akin, yung requirements, kasi tinulungan din siya ng OWA pa, yung mga requirements niya. Tapos, kung ano yung dapat ipapakita sa immigration, and then or dun sa TECO, embassy, dun sa Taiwan embassy or sa TECO.
Ayun, gusto ko rin i-share kung yung SIM card ko na roaming SIM or ganyan, i-share ko sa next video natin. Nakaka-receive pa rin ako ng mga text from Philippines and andyan pa rin gumagana yung yung SIM ko. So, i-share ko yan sa next video kasi panoorin nyo. And thank you so much. Ayan lang i-share ko for today's video. And nag-update lang ako para may masabi lang. Email lang to para may masabi. May upload ako kasi 3 months na, magpo 4 months na. Walang upload, baka ma-kick out na ako sa YouTube. Char! Para madagdagan na yung subscriber ko. 1K na. And ayun lang. Thank you so much for watching.